Pero ngayon, pinapawisan po ako. Talaga pong iba yung pag gagamitin ka ng Diyos. Naalala ko po, pwede po tayong magsiw po muna mga kapatid. Naalala ko po nung nasa kabila pa po akong sa dating pananampalataya, pag nakikita kong may nagsasalita sa likod ng pulpito, siguro napakasarap magsalita sa likod ng pulpito. Pero nung pag nakita mo na po pala yung salita ng Diyos, ayaw mo nang tumayo dun sa likod ng pulpito. Kasi yung sasabihin po dito, pag nagkamali ka, kaluluwa po yung kapalit. Napaka mahalagang bagay po ang itinatalaga sa atin ng Diyos. Kaya kung di po tayo maghahanda, yung makakarinig po, hindi po kapakinabangan, kundi baka kamatayan pa yung maidudulot. Napaka-importante pong bagay. Nakakagalak yung mga bata, ano po. Yun yung na-miss ko nung bata ko eh. Kasi nung bata kami, yung sigurong church na dinadaluan namin, mga more than almost 2 kilometers, naglalakad lang po kami. The way, pagpupunta kami sa church, may maradaanan ka mga bayabas. So aakyat muna kami sa bayabas hanggang alos pagdating namin doon sa church, tapos na po yung yung service. Ganun po kami nung mga bata kami. Pag hindi ka po nagpunta ng church, hindi ka bibigyan ng baon ng yumaong lola namin. Alam niya kung saan ka naka-umiga, nasa ilalim po siya. Elmer, maligo ka na, o ang ganun. Pero yun po, no, kung titignan natin, yun yung nag-preserve sa atin doon sa dati nating kinalalagyan. At ngayon, nung marinig natin yung tunay na salita, ito po tayo mga kapatid, hindi po tayong pumunta. Tayo po ang dinalang ng Diyos dito. Hindi yung pupunta ako ng Qatar kasi may salita ron. Hindi, dinala po tayo ng Diyos dito para makarinig ng kanyang mga salita. So sa hindi po pagtatagal, pwede po tayong tumayo mga kapatid at magbigay galang. Mingi po tayo ng paggabay. Praise God, glory to God. O dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Patuloy o Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa mabiyayang araw na ito. Sa paggising papulang namin o Ama, punong-punong biyaya na po ang aming tinatamasa o Lord God. Wala po kaming alam pero yung hiningang buhay na ito patuloy niyong binabalik po sa amin o Ama. Marami pong salamat sa oras na ito na siyang pinagkaloob niyo sa amin o Ama. Gabayan niyo po ang inyong abang lingkod nawa hindi makapanalita ng mga bagay na hindi inyo kalulugod o Ama. Takpan niyo po ang tinga ng aking mga kapatid sa mga bagay na hindi po naayon sa inyong mga banal na salita at buksan ninyo sa mga bagay na gusto niyong ibahagi sa kanila o Ama. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod. Nagpapasakop po ako sa inyo, Ama. I surrender my life to you, Lord God. Hindi ko po mapapagtagumpayan ang bagay na ito maliban na ako'y kasiyan ninyo ng inyong banal na espiritu, Ama. Marami pong salamat, tinatagubilin po namin ng kabuuan ng gawain ito, Ama, sa inyong banal na kamay. Ito po ang aming samud dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 11. Praise God. Glory to God. Kanina hindi po ako mapakali mga kapatid. Praise God. Matthew chapter 11 verse 6. Maiksi lamang po. Ang sabi dito, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Diyos ang balang magpalat magdagdag sa mga salitang nabasa. Pari na po tayong po mga kapatid. Praise God, glory to God. Isa pong kagalakan magamit muli. Inaalay po lahat natin sa Panginoon. Alam po natin, we are all aware, yung sinasabing beatitude sa Bible. Dun sa the sermon in the Mount, na kung saan sa Matthew chapter 5, ang ating Panginoong Jesucristo ay itinuro yung mga beatitude na ito. He taken the people and went up in the mountain just before the beginning, or just as his ministry started. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid, si Jesus Christ daw is a perfect antitype of Moses, or Moses is a type of Jesus Christ. Si Moses ay itinago nung siya ay sanggol pa lang kay Paraon dahil ang mga sanggol noon ay pinapapatay. Alam natin na sobrang dumadami na ang
ang bayang Israel at natakot ang hari nung panahon na yon, kaya lahat ng sanggol na isinisilang na lalaki pinapapatay. At kaya itinago siya kay Haring Paraon. Ganon din ang ating Panginoong Yesus, itinago siya kay Herodes dahil ipinapapatay din siya. Moses chosen by God to lead Israel and deliver them from Egypt to Promised Land. At the same time, Jesus Christ, the begotten Son of God, sent by God to deliver the people from law to grace. Gaya nung na-share dito, at yung ang ating kapatid naman ay ginamit ng Diyos para i-deliver naman tayo from denomination to the world. Praise God. Moses, when he went up to the mountain and came back to teach the Ten Commandments of God, Jesus Christ went up to the mountain and began to teach the Beatitude. That's mentioned in Matthew chapter 5. Pero itong binasa natin, it's Matthew chapter 11, verse 6, kung saan parang hindi siya nasama dun sa chapter 5. Pero sabi ng ating kapatid, ito'y Beatitude din. Kaya ang message po ay pinamagatang The Forgotten Beatitude. But it is a Beatitude, sabi po ng ating kapatid. Praise God. So it was a sermon in the mount where the Beatitude was preached by Jesus Christ in Matthew chapter 5. Sabi, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed ye, when man shall revile you, and persecute you, and shall say all manners of evil against you falsely, for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophet which were before you. So, ito yung mga nasabing beatitude sa Matthew chapter 5. And then yung sa Matthew chapter 11, sabi nga, blessed is he who shall not be offended in me. Are we being offended sa salita ng Diyos, mga kapatid? If we are offended, we are not blessed. To be able to be blessed, we should not be offended because this is the truth. This is the truth. Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ultimo tuldok, mga kapatid, mangyayari sa itinalaga ng Diyos. Praise God. Alam po natin, itong blessed is he who shall not be offended in me. Ito'y nagsimula nung, para i-rephrase po lang natin, ito yung nung nakulong na si John the Baptist. Ito yung utusan niya, yung kanyang dalawang alagad na magtanong. Praise God. At alam natin na si John the Baptist ay siya yung forerunner ng ating Panginoong Yesus. Siya yung nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. He was the Elijah of the New Testament. Alam po natin yun. Lumaki sa ilang. For 9 years old, magpunta na siya sa ilang. And imagine kung anong kinakain niya doon sa ilang. Sabi ng Bible, honey at saka mga balang ang kanyang kinakain. Kaya nung gamitin siya ng ating Panginoong Yesus, ganun na lamang ang kanyang pangangaral na kayong mga hari, kayong mga lahing ng mga ulupong, sinong nagpaunawa sa inyo na magsitakas sa galit na darating. So yung mga ginagamit niya, yung mga nakikita niya doon sa ilang. Kasi yun ang naging environment niya sa paglaki niya. Praise God. Pero hindi lang po masyadong binigyang pansin, pero kung idadramatize po natin, mga kapatid, gaano kahirap ang mamuhay na mag-isa sa ilang. Nandun ka, walang kuryente, yung pagkain mo, isusurvive mo mag-isa. Sa isang araw siguro, kung isasadyain mo yung bundok o yung wilderness, may baon ka, masarap eh.
para mag-unwind. Pero kung sa kabuuan ng buhay mo, doon ka mamumuhay, isang napakahirap mga kapatid. Makikita natin kung paano sineperate ng Diyos si John the Baptist nung panahon niya. Ganun din po tayo kung hindi po tayo separate ng Diyos sa sanglibutang ito mga kapatid. Paano na lang malalaman natin? Siguro kung dahil ang tatay niya lingkod sa simbahan, yung ituturo niya, yung naituro sa simbahan. Pero hindi, tinuruan siya ng Diyos dun sa ilang mga kapatid. We must be separated from the world. So, nung nakulong siya, dahil ang dahilan ng pagkakakulong niya, sinabihan niya si Haring Herodes, na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe, na si Herodias, na hindi mabuti sa iyo. Sabi niya, hindi matuwid sa iyo na ariin ang asawa ng iyong kapatid. Ganun na lang siya katapang na ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi siya nag-aatubiling sabihin kay Haring Herodes na mali ang ginagawa mo. Hari yung pinagsasabihan mo mga kapatid, hindi ordinaryong tao. Wala sa kanya kahit makulong siya. Wala sa kanya kahit mapugutan siya ng ulo. Kung ano yung totoo, yun ang i-deliver niya. Sabi ng ating kapatid, God, we need more like that today. Yun ang kailangan ng iglesia ngayon. Na men who will stand on a real genuine conviction of the Word of God. Speak it out. Sabi, don't hold their peace. Just speak it out. At ganito, kung mangaral, walang takot nung panahon ni John the Baptist mga kapatid. Karamihan kasi ng lingkod ng Diyos, kung mapapansin natin, umiiwas na makasakit na sasabihin sa likod ng pulpito. Kasi kapag, sabi nga doon, nakita ko nga yung post, ang ganda nung pinopost sa na-maximize natin mga kapatid yung mga technologies. Kung sa iba, ginagamit nila yung Facebook, ginagamit nila yung sa hindi magandang bagay. Pero tayo, yung sharingan, nakakagalak. Pag naghihintay kang may tumunog sa cellphone mo para basahin mo yung pinag-sharingan. May na-post dati na ang daming congregation, kung yung pinapakinggan, gusto nila. Pero pag yung i-deliver sa likod ng pulpito, katotohanan na, ang daming awang. Nakapicture sila. Makikita mo mga kapatid kung paano ang tao mas gusto yung pinapakinggan. Hindi yung gustong ipahatid ng Diyos sa kanila. Mas hinahanap nila yung gusto nilang pakinggan na magpipit sa sarili na, instead na yung salita ang magpit sa kanila. Praise God. Amen. Binobola-bola. Gusto mo ba yun kahit hindi na pala totoo? Pero naging normal na sa kanila ito mga kapatid. Mamaya, itatalakayin natin yung mga ganun bagay. So kung papansinin natin ang naging buhay ni John, napakahirap. Lalo na nung siya ay makulong na. Iniisip ko lang ano kayang ginagawa ni John nung siyang nakakulong. Nung nakulong si John the Beloved, nakapagsulat siya doon sa island of Patmos. Si Paul ganun din, nung makulong siya, ang dami niyang naisulat. Pero sa Bible, walang natala na may naisulat yata si John the Baptist nung makulong siya. Siguro sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagdarasal ito, normal sa kanya yun. Bakit ganito? Maring nagko-complain na siya, pinalaki ako sa ilang, mag-isa, at ito ngayon dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, ako'y nakulong. Marahil sa araw-araw, kaya niya siguro isinugo yung kanyang 2 disipulo dahil sa panahon na yun. Kung imagine how horrible na siguro yung kalagayan niya sa loob ng kulungan mga kapatid. He was expecting something na gagawin sa kanya ng ating Panginoong Hesus. Kasi pinangaral niya siya yung forerunner niya. Bakit ganito? The others, sabi niya, may be enjoying the help and deliverance and preaching of the Lord Jesus Christ. Pero siya nandun sa loob ng kulungan. Walang ginawa sa kanya. Ganon din sa ating kung minsan, kala natin na hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Kasi yung sitwasyon hindi umaakma sa'yo. Akala mo, dinasal mo yung isang bagay na alam mong importanteng mangyari at hindi dinutugunan ng Diyos, akala mo pinabayaan ka na ng Diyos. Ang Diyos tumutugon, alam natin, sa 3 bagay
Pag ikaw ay nanalangin, pag sinabi niyang no, hindi mo kailangan. Pag sinabi niyang yes, talagang kailangan mo to. Pag sinabi niyang wait, teka muna, maghintay ka, mas may higit akong ibibigay sa'yo. Kung minsan ng tao, nainip lang eh. Pero kung talagang ikaw ay tunay na mananampalataya, ang iisipin mo, everything is going right. You don't have to worry. Minsan nga, nag-usap kami ng Sister White, paano yan? Uwi na tayo, malapit na tayong uwi. Baka ganito. Sabi ko, ba't ka mag-worry? Pag marami kang pera, marami kang gagastusin. Pag kukunti ang pera mo, edi konti yung gastusin mo. Yun ang pinrovide ng Diyos eh. Mga kapatid. We must be satisfied. Kasi ang nangyayari kasi sa tao, nagseset siya ng isang satisfaction niya, nagseset siya ng expectation niya. Kapag hindi namit yung expectation, madidisappoint siya. Yun eh. Ang Diyos nagseset sa atin ng satisfaction. Kapag binigay ng Diyos yun, more than satisfaction ang may bibigay sa atin, mga kapatid. Sabi nga, wala kang sukat kalalagyan eh. Just wait. There is something more blessings to come. Kahit hindi mo na binibigay ngayon. Dati, naalala ko nga, si Brother Arvin dito, nagpapatuto siya ilang beses na, nung nagtatrabaho pa siya sa Sheraton. Sabi niya, dinadasal ko sa Panginoon na mapunta yung pamilya niya rito. Dinadasal niya raw sa Diyos na mapunta yung... Hindi niya alam kung paano ang Diyos ang makakasagot. And now, sinagot ng Diyos. Baka sa ilang buwan, makakasama na natin yun. Ganon tumugon. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, tinutugon niya yung panalangin, smooth. Huwag ka lang magmadali. Praise God. So, nung panahon na makulong siya, marahil nagkaroon siya ng katanungan sa sarili. Bakit ganito ang buhay ko? I can imagine how horrible life of John inside the prison. Sabi niya siguro, there's something wrong. Hindi ganito eh. Siguro dahil sa araw-araw, naging normal na sa kanya, pag nakakulong ka, hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos, nakakulong ka eh. Sabi siguro ng kalaban, nakakulong ka ha, hindi ka gamitin ng Diyos. O ito na, I will strike you. Ito na, binigyan niya siya ng doubt, binigyan siya ng disbelief ng Diyos. Kaya isinugo niya ang kanyang dalawang disipulo para magtanong kung siya na nga. Imagine, pagkatapos mong ipatotoo, the Lamb of God, and yet, ito, nagkaroon ka ng troubles, nagkaroon ka ng struggles, patatanong mo ulit sa tao. Praise God. Tayo ba nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa? Tayo ba nakakaramdam ng pagdududa? Do we feel disappointed because God is strange ways for us? We must not be disappointed, mga kapatid. Dahil kumikilos ang Diyos ayon sa kanyang plano. Praise God. Huwag tayong mawalan ng pag-asa o magkaroon ng pagdududa sa kanyang mga pangako. Kuminsan kasi, reklamo tayo ng reklamo eh. Nagmamadali tayo. Gusto natin dun sa oras na gusto natin dun tutugon ng Diyos. May sariling oras ang Diyos. In His time, He makes all things beautiful in His time. Praise God. We should not be worried. Everything is gonna be alright according to God's plan for us. Diba? Sabi nga niya sa Thessalonians, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kahit nandun ka sa troubles, pagpasalamat mo kasi alam mo, pagkatapos ng trouble, blessings. Pag nandun ka sa blessings, pasalamatan mo rin. Sabi niya, in everything. So, nakulong nga si John, no? Sabi ng ating kapatid, God likened His prophet into eagle. Kung ikaw ang agila at makulong ka, hindi yun ang habitation mo eh. Talagang magpupumiglas ka para lumabas. Sabi ng ating propeta, and God calls His prophet eagles. It's because eagles is the most powerful of all the bird. Itinipo ang ating mga propeta sa agila. Ito yung karakteristik kasi ng agila eh. Ba't gagawin ng Diyos na ang agila ay makalipad ng napakataas? Kung wala naman objective ang Diyos. Ganun lang? Lilipad lang siya ng mataas?
yung paglipad niya, dun lalong lumilinaw yung nakikita niya. The higher he go, the farther he can see. Yung palang agila, mga kapatid, meron siyang 3.6 times na kalinaw sa mata ng normal na tao. So, abang tumataas siya, even a small species, nakikita niya. Kaya, ganun din kaya itinipos sa mga propeta yung agila kasi para makita rin nila ang inaharap. At kung ano yung gustong ipahatid ng Diyos, ibabahagi sa mga mananampalataya. Praise God. So kung ikaw na isang agila nakulong at wala ka dun sa habitation mo, anong gagawin mo? What would you expect? Hindi makakalipad. Hindi niya masiserve yung purpose na ginawa sa kanya ng Diyos para lumipad ng napakataas kasi nakakulong siya. Marami ngayon ang nakakulong, mga kapatid, sa mga denominations. What would you expect na malalaman nila habang sila'y nakakulong? Hanggang dun lang. Kung ano yung environment dun sa loob, yun lang ang malalaman mo. Wala nang makakaragdag, hindi mo nakikita unless na lumabas ka at makalipad. Mahirap. Anong malalaman mo pag nakakulong ka sa denomination? Dogmas, creeds, mga maling katuruan. Praise God. So, sa mga hindi pa nakakatanggap, lumabas kayo, mga kapatid, para kayo makalipad din. At salubungin natin ang ating Panginoong Jesus dun sa lapap. Sabi nga nung napos, there is no rapture outside the message of the hour. Because the message of the hour is the shout in 1 Thessalonians chapter 4. Amen. Praise God. So, alam nyo na siguro, mga kapatid, ito na-share na yung kung paano yung istorya nung istorya ng ating kapatid doon sa agila na nakulong. na nagpupumiglas siya para makalabas. In every time na makita niya yung langit, gusto niyang lumabas at lumipad. Kasi yun ang nature niya. Sa pagpumipilit niyang lumipad, talagang nasusugatan na. Yung mga pakpak niya, yung ulo niya, sabi niya, nasusugatan na. Kung yung agila na nagpupumilit lumabas, yung kayang tao nagpupumilit lumabas dun sa kanilang denomination, whatever it takes, kahit masugatan sila ng mga kapatid. So, nagpupumiglas siya, nagpipilit siyang lumabas kahit nasusugatan na. Sabi ng ating kapatid, nakita niya how horrible this bird is, sabi niya. But I see much more horrible than this. When I see sons and daughters of God caged in a ecclesiastical cage, sabi niya. Kapag nakukulong, mas horrible yung mga nandun na sa loob, hindi nila alam ang tamang katuruan, mga kapatid. Kaya lumabas na tayo, kayo, yung mga hindi pa, sabi nga, come up, my people, be not partakers of her plagues. Sa hindi pa nakakatanggap, get out of the cage. That's only the way you can fly to meet the Lord in the air. Praise God. So, kung papansinin din natin dito, parang nagsimulang mag-weary si John. At sabi nga ng ating kapatid, parang nagkaroon siya ng nervous breakdown. John became weary, and no wonder naisugo niya ang kanyang mga alagad para magtanong kung siya na nga ang inihintay o merong pang ibang darating. At alam natin, Elijah and he was a great deal alike, sabi ng ating kapatid. Because the same spirit was upon these two different men. God never take his spirit. He just take his man. God took Elijah's spirit and put into Elisha. Elisha then took the spirit of Elisha and put it to John. And put it on again to the prophet of this end time, na siyang forerunner ng second coming ng ating Panginoong Hesus, ang ating mga kapatid mo. Sabi niya, these two has great deal alike.
They were real nervous men. Both of them almost had a nervous breakdown. Tingnan natin kung bakit, mga kapatid. Si Elijah, sa kabila ng pagpapakita at pagpapamalas ng Diyos, na nasa kanya yung salita ng Diyos eh. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang nangyayari. Nakita niya yun. Pero dahil sa isang babae, tumakbo siya. Nung nabalitaan niyang pinapapatay siya ni Jezebel. Pero nung talaga wala siyang alinlangan kung paano niya harapin at sabihan si Haring Ahab sa imensahe ng Diyos sa kanya para lang manumbalik yung bayang Israel at magsisi sa kanilang kasi nung araw na yun marami nang sumasamba kay Baal eh. Praise God. Sabi niya, as the Lord God of Israel liveth before whom I stand, there shall be not be dew nor rain this years, but according to my word. At alam natin na hindi nga nag-umulan ng tatlong taon. At nakita rin ni Elijah kung paanong sinabihan siya at hindi siya pinabayaan ng Diyos. Pumunta ka doon sa bundok ng Chiret. At doon dinadalhan siya ng pagkain ng mga ravens. At umiinom siya doon sa sibol. Kung ano yung sinabi sa kanya ng Diyos, pagdating niya doon sa lugar, yun na yun. Talagang nakikita niya na nasa kanya yung salita ng Diyos. So, after that, nung maubos yung sibol, alam natin na pinadala naman siya dun sa widow women. At doon, hindi rin naubusan ng pagkain. Kung ano yung sinabi ng Diyos, punta ka rito sa lugar na ito. Merong isang babae, balo, at may isang anak, ganitong sabihin mo sa kanya. Pagdating niya dun sa lugar, ganun na ganun. According to God's word, pag pinuntahan niya yung isang bagay, nakikita niya, namamalas niya na talagang itong Diyos na ito'y buhay. Hanggang sa hindi naubusan sila ng pagkain, hanggang sa sabihin na mangusap ulit sa kanya yung Diyos, pumunta ka kay Ahab, ako'y magpapaulan na. Dito na yung tagpong ito, yung showdown dun sa Mount Carmel, mga kapatid. Matapang na nire-rebuke ni Elijah nung panahon na yon ang bayang Israel. Hanggang kailan kayo mga alinlangan, sabi sa kanila, mga alinlangan sa dalawang isipan. Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya. Ganon kung paano niya pagsabihan. Wala siyang takot. Kung titignan natin dito, inutusan niya pa si Haring Ahab. Ipunin mo ang bayang Israel. Pumunta tayo dun sa bundok ng Mount Carmel at dun tayo mag-alay. Kung sino ang tinugon ng Diyos, kung tutugunin kayo ni Baal, si Baal ang magiging Diyos. Pag tinugon ako ng Diyos, ang Panginoon ang siyang magiging Diyos. So, nalaman natin na dumating yung 450 prophets pa nga yung kalaban niya. Siya lang yung mag-isa na tumatayo sa salita ng Diyos. At inalay yung kanilang susunugin. Imagine, mula umaga hanggang tanghali, tumatawag yung mga propeta kay Baal, hindi tunugon. Naglulukso-lukso na sila doon. Nagkasugat. Yung mga dugura, bumulwak yung dugo, sabi doon sa Bible. Diba, mga kapatid? Pero nung si Elijah na, buhusan nyo ng tubig. 3 beses pang pinabuhusan na 4 na balde yata. 3 beses. Ganun siya, ka-certain. Nadidinggin siya ng Diyos. Ganun siya, pinanindigan ng salita ng Diyos. Alam niya, tutugunin siya ng Diyos. Thus saith the Lord yung daladala niya eh. Kaya nung manalangin siya, mga kapatid, O Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sabi niya, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos upang matalastas nila na ikaw ay Panginoon, na ikaw na Panginoon ay Diyos. At dininig na Diyos ang panalangin ni Elijah at nagpadala ng apoy dun sa susunuging baka. Imagine, pagkatapos doon, pinatay yung 450 prophet, and yet after that, nung umalis sa kanya yung anointing ng Diyos, tumakbo siya dahil lang sa isang babae. You killed 450 prophets sa isang babae lang, tatakbo ka. Pagkatapos mong ipatutuo yung salita ng Diyos. Bakit? Sabi. Ganon din kay John the Baptist. Kahit nung sa tiyan pa lang siya naranasan niya na yung pagkilos ng Diyos Nung sabihin lang yung pangalan ni Jesus, nung bisitahin ni Elizabeth, yung kanyang pinsan,
nung bisitahin ni Maria si Elizabeth, nung marinig yung pangalang Jesus, may lumundag, meron daw sa kanyang tiyan. At siya rin ay nagpatotoo na ito yung mas higit na makapangyarihan sa hulihan ko. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Sabi niya, ako yung nagbabautismo sa tubig at pagsisisi, siya yung nagbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Yung mga kapatid, sa mga alagan ni John, sinasabi, this is the Lamb of God. At nakita rin, nagpatutuo rin na kung paano nag-descend yung spirit in a form of a dove, at pinapatutuo niya na narinig niya yung nagsalita mula sa langit na sabi, ito ang sinisinta kong anak, to whom I am well pleased. Pero bakit nung nakulong siya, ganun na lang? Ninervyos sila, nagkaroon sila ng pagdududa. At saka ang maganda pa kay John, sabi niya, yung I must decrease, he must increase. Hindi raw siya karapat-dapat na magtalag ng tali ng kanyang sandalyas. Look at the humbleness, mga kapatid. Nandun sa kanya lahat yung traits ng isang lingkod ng Diyos. Dito, nakakagalak, hindi rin magiging sagabal kung sino yung ginagamit ng Diyos dito. Kaya nanlilita ko kapag nakikita ko yung schedule doon, mga kapatid, kasi nakikita ko kung paano gamitin ng Diyos yung mga kapatid natin dito. Tapos baka hindi ako, pero sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Banal na Espiritu, ito, hindi man ito yung the best. Alam naman ng Diyos na ginagawa ko yung best para sa Kanya. Hinahalay natin lahat sa Panginoon, mga kapatid. Maliban sa Kanya, hindi natin magagawa yung mga bagay na ito. Hindi ko maninisip sa na minsan makakatayo pala ako at mag-share ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pero sa biyaya niya. So ganun nga, no, nung makita, nung nandun na sila sa trouble, bakit ngayon nagdududa sila? Bakit ngayon nagdududa sila? Ito kasi, even a small opportunity, mga kapatid, gagamitin ng dyablo. Pag nakita yung opportunity na yun, talagang igagrab niya yan. John became dismayed, like many of us do. When we pwedeng gamitin ng Diyos. Ito ngayon. Ganun ang kalikasan ng tao eh. When they are in trouble and weary, when things don't go their ways, kagad sinisisi ang Diyos. Kaagad nagdududa sa pangako ng Diyos. Kaagad nadidisappoint. Ang kalaban tuso. He can use even a small opportunity. Kaya sila ganun, tinake advantage ng kalaban. Napagdudahan yung salita ng Diyos. Bibigyan ka niya ng mga reasoning, bibigyan ka ng mga unbelief. Pero hindi eh. Don't worry, John. Siguro sabi ng ating Panginoon. Everything is under control. Everything is on schedule. At kung mapapansin natin, nung isunugo yung dalawang disipulo ni John, wala kayong maririnig na compliment na sinabi ng Diyos. Wala kayong sasabihin, nakakulong ka, bibigyan kita ng mga literature, sabi ng ating kapatid, para naman mahibsan yung kalungkutan dun sa loob. Walang ganon. Siguro kung sa tao, maaaring sabihin mo na pagkatapos mo akong ipatutuo, pagkatapos mo akong introduce, eto ikaw ngayon, tinatanong mo mismo ako kung ako na nga. Di ba? Isang ano, parang ano yun eh, parang hindi lang ano, parang ang tawag doon, parang insulto sa tao. Na pagkatapos, halimbawa, si brother mo, ginawan ko ng mabuti, ginawan niya ako ng mabuti. Tapos meron lang ako nabilitaang di maganda, maniniwala na ako. Unfair sa kanya yun, di ba? Pinaniniwalaan ko naman siya, ganito. Tapos, dahil lang sa narinig ko sa iba, ganun na kagad. O dahil lang nakakulong ka, wala kang naririnig na iba, in-strike ka ng kalaban, ito ngayon nagdududo na siya. Pero hindi niya kinumport si John. Ang sinabi niya, bumalik kayo, sabihin nyo kay John
na nakarinig yung bingi, nakakita yung mga bulag, lumakad yung mga pilay. Amen. Praise God. Yung patay, nabuhay. Sabihin nyo sa kanya, binabalik si John sa salita ng Diyos. Amen. Yun yung nakasulat. Ganun tayong binabalik ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Praise God. Ito yung comfort eh. Yung salita ng Diyos eh. Pero dun sa pagtagpong yun, wala kang makikitang binos niya si John. Wala. Pero tingnan natin yung nangyari dun sa mga kapatid. Yung kay Maria ba yun? Nung ang pangiting Panginoong Yesus inimbitahan ni Simeon, Simeon. The Pharisee. Tapos nung nandun siya, walang tigil siyang nag-iiyak, pinupunasan ng buhok ang paa ng ating Panginoon, binagyan ng isang kanyang ulo, linigyan niya ng pabango yung kanyang paa. Dito, puro compliment yung sinabi ng Diyos eh. Ay sinabi ng ating Panginoong Yesus eh. Na ikaw, pumasok ka. Tinanong pa nga siya tinanong niya pa si Simon. Kung alimbawa sabi niya, merong pagkakautang yung dalawang tao sa iyo. Yung isa malaki yung utang, yung isa maliit. Pag pinatawad mo, sino ba yung mas magmamahal sa iyo? Siyempre, yung malaking, ganito yung babaeng to, malaki yung kasalanan niya, kaya malaki rin ang pag-ibig. Na ako pumasok sa iyong bahay, hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para linisan ang aking paa, hindi mo lang ako binihisan, hindi mo linagyan ng langis ang aking ulo. Pero itong babaeng ito, magmula nang ako'y pumasok, ganitong ginagawa sa akin, nilinis niya ng luha ang aking mga paa at kinuskus niya sa kanyang buhok at nilagyan niyang. So, compliment lahat. God comfort the sinners. At the same manner, He's testing His servant. So, kukomport ka, kagaya natin na kinumport sa salita ng Diyos na tayo makasalanan. Nung tayo nakapasok sa salita, we are tend to be tested to prove our faith in God, mga kapatid. Praise God. Sana nakuha nyo yung ibig. Praise God. So, no appreciation, no inspiring word na maririnig si John. Bakit pa natin kailangan pagdudahan ang salita ng Diyos, mga kapatid? Alam natin mangyayari ang rapture. Mangyayari kukunin niya ang kanyang mga hinirang. Praise God. So Jesus comfort the sinners, but at the same manner, tinetest niya tayo kung gaano paninindigan natin sa kanyang mga salita. Matitisod ba tayo sa kanyang mga salita? So blessed are we, for we are not offended. Praise God. Glory to God. Sabi nga ng ating kapatid, if I could tell you the whole things, and you know it all, and I know it all, it would no more be a faith. Anything that I can perfectly explain is not faith anymore. By faith, we are saved, mga kapatid. By faith, are we healed. We are healed. You just believe it. You can't explain it. Just believe it. Praise God. Ito kasi yung dapat yung unconditional love eh. Di ba mga kapatid? Walang kapalit. Minamahal natin siya, hindi tayo naghahanap ng kapalit. Pero pinapalitan ito ng Diyos. Praise God na, kagaya ni Abraham. Nung sabihan siya ng Diyos na isugo niya si Isaac. Nagtanong ba siya? Bakit? Nagtanong ba siya? Sabi mo, gagawin mo akong ama ng father of all nation. Bakit ngayon itong isang anak ko, kukunin mo pa? Hindi siya nagtanong na gano'n. Dahil alam niya, God will provide. Praise God. Sinunod niya without conditions. A true Christian believer should not be dismayed or discouraged and weary because everything will be perfectly right for God. Hindi lang narinig ni John pero after that, numalis yung mga alagad niya. Hindi lang narinig ng mga alagad ni John, pero after that, nung nakalis yung mga alagad, doon niya sinabi kung gaano ka-bless si John, kung gaano yung ginawa ni John. Sabi, basahin natin mga kapatid. Sa verse 7, please God.
Sabi dito sa verse 7, And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John, What ye went out into the wilderness to see, are it shaken with the wind? But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. Sa 9, But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. For this is he of whom it is written, Behold, he that had... Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare the way before thee. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Tignan natin, nung hindi na naririnig nung kanyang mga disipulo, ito yung pananalita na sinabi ng ating Panginoong Yesus. He's greater than a prophet. Why is he greater than a prophet? Why is more than a prophet? Why? Praise God. Sabi niya, sabi ng ating kapatid, why was he the greatest? All that others prophet had spoke of Messiah, but John introduced him. He was the one that presented him. So will it be in the end time, mga kapatid. Praise God. Everything running according to schedule. Don't be offended. Just believe. Praise God. Natulog man ng ating kapatid, eto, ininiwan niya yung mga mensaheng ito na ibabalik tayo sa kanyang salita at magkakaroon tayo ng rapturing faith. Praise God. Glory to God. Meron po akong isang nakita, napanood ko ito sa Facebook minsan. May isang mag-asawa, yung lalaki, pastor, yung isang babae naman, naglilingkod sa church. So mag-asawa sila na talagang makikita natin matatag ang pananampalataya. Pero one time nung nagbibiyahe sila papunta sa church, merong isang hitchhiker na pumara. Alam natin yung mga hitchhiker, yung nasa kalsada na pupunta sa ibang at alam natin kung minsan baka nga masamang tao pa yung mga iba . So sinakay nila kung Kristiyano, no, nagmamagandang loob, sinakay nila yung hitchhiker. So tinik advantage nila yung opportunity dahil malayo yung binabiyahe. Sineshare ng pastor ng salita ng Diyos yung lalaki. Pero instead na ma-bless siya, na-annoyed siya. Hindi ako naniniwala sa Diyos, sabi niya. Infidel siya. Yung pala may baril siya. Nung walang tigil na pagsishare yung pastor, tinutukan niya ng baril. Wag mo akong share ng ganyan, sabi niya. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Hanggang sa pinababa sila, pinupunta sa damuhan. Tapos tinutukan sa ulo yung babae. Sabihin mo sa akin ngayon na hindi mo ipagpapalit yung pananampalataya mo Diyos sa buhay mo, sabi. Pag sinabi mong pipiliin mo ang pananampalataya, pipiliin mo yung Diyos, bibilang ako ng 3, pag sinabi mong oo, babarilin kita. Sabi nung hitchhiker. Talagang nag-iiyak yung mga babae hanggang sa nandun na siguro siya sa kalagayang di niya nakaya, sabi niya, hindi pa ako handang mamatay. Dininay niya yung kanyang faith sa Diyos. Ganon din yung pastor. Bibilang ako ng 3, sabi niya. Sabihin mo kung totoo yung Diyos, kung talagang naniniwala ka sa Diyos. Dininay niya rin. Hindi pa ako handang mamatay, sabi niya. Alam mo yun, ang sabi nung tao, I cannot believe you. Hindi mo man lang kayang ibigay yung buhay mo. Hindi mo man lang kayang ipagpalit yung buhay mo dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. Hindi ako naniniwala sa inyo, sabi. Tinetest niya lang pala. Tignan mo yung tao, mga kapatid. Pag nandun siya sa sitwasyon ganun, kaya naalala ko yung sa Great Tribulation, baka yung pupugutan ng ulo, i-deny din yung pananampalataya. Hindi mo yung sitwasyon ganun, mahirap i-predict.
Pag nandun ka sa sitwasyon, talagang nag-iiyak yung mag-asawa. Biruin mo, dininay nila yung faith nila sa Diyos. Tapos nag-search naman ako, tignan naman natin mga kapatid, kung paano namatay yung mga lingkod ng Diyos, yung mga nagpatuto, yung mga 12 disciples, at saka yung mga apostles. Hindi man ito accurate, pero at least makikita natin kung paano sila namatay, at paano ipinagtanggol yung salita ng Diyos. Para makita natin kung ano yung pinopoint ko hanggang mamaya. Praise God. Si Matthew pala, ito yung tax collector. They believe that he stayed for 15 years in Jerusalem. And then he went as a missionary to the Persian, Parthians, and Medes. And then suffered martyrdom in Ethiopia and killed by a sword wound in 1960 AD. So, namatay sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. 60 AD daw siya namatay. 60 AD. Si John naman faced a martyrdom when he was boiled in a huge basin of a boiling oil during a wave persecution in Rome. Alam natin ito, no? Yung nung inilagay siya doon sa kumukulong langis. Oo, ng 24 hours, pero dineliver siya ng Diyos from death. Hindi siya namatay. At pagkatapos noon, dinala siya na-sentence siya doon sa mines, doon sa island of Patmos. At doon niya sinulat yung Book of Revelation. So, sabi rito, ito lang yung apostle na namatay peacefully. Parang tumanda siya, tapos namatay siya. Praise God. Si Peter naman. Peter denied Jesus 3 times. Di ba makatid? He was crucified upside down pala. Feeling he is unworthy to die in the same way as Jesus. So sinabihan niya yung kanyang mga tormentors, huwag niyo akong ipako ng kagaya ng Panginoong Jesus, baligtad ang pagkakapako ko, sabi niya. At sabi sa history, same day din nung beheaded si Apostle Paul, nung i-crucified si Peter. Hiruin mo, no? Talagang hindi mo i-deny ang faith mo para lang sa Diyos. James, the leader of the church in Jerusalem. Alam natin, no? May nabanggit yata sa Acts chapter 12. Tingnan nga natin mga kapatid. Si Santiago. Chapter 12. Si Herod pala. Sabi rito, now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church, and he killed James, the brother of John, with the sword. Ito, nakatala talaga kung paano namatay si Santiago, si James. Nagano pala siya sa Jerusalem for 5 years after the death of Jesus Christ. James yung Santiago. Oo. Meron pang isang James Zebedee. James the Zebedee. Yung fisherman that trade when Jesus called with a lifetime ministry and strong leader of the church. James ultimately beheaded in Jerusalem. He died. James, what's amazed? Yung palang niya, yung kanyang gwardya, na-amaze siya kung paano niya i-defend yung pananampalataya ni James the Zebedee. Ito ring guard na ito, na-convert niya. Oo. Sinabi niya sa lumuhod din siya. At nagpapugot ng ulo. Yan yung in the last minute, no, kahit yung gwardya dahil binabantayan siya na nakapag-praise God. Si Bartholomew, also known as Nathaniel, was a missionary to Asia. He witnessed for our Lord, I present, Bartholomew was martyred for his preaching in Armenia, where he was flayed to death by a whip. Napakasakitan. Andrew was crucified. Na-crucified din pala si Andrew in Exhib in Greece after being whipped severely
by 7 soldiers. They tied his body to the cross. What cords to prolong his agony? Talagang, his followers reported that when he was led towards the cross, Andrew saluted it in these words, I have long desired and expected this happy hour. You know, happy hour pa sa kanya yung mga kapatid. This cross has been consecrated by the body of Christ hanging on it. He continued to preach to his tormentor for 2 days until he expired. Habang napoprolong yung agony niya, pinipreach niya pa yung salita ng Diyos sa kanyang mga tormentors. Praise God. Si Thomas naman, si Thomas, the doubting Thomas, was stabbed with a spear in India. Oo, on his missionary trips to establish the church on the subcontinent. Sa India pala siya namatay. Kaya pala yung mga kapatid, yung Indianong Kristiyano doon na sa ko, ang pangalan niya Joseph. Alatadong Christian siya kasi Joseph yung pangalan niya. Tinatawag, Christian ka ba? Oo, sabi niya. Binabanggit niyo si Thomas. Si Thomas yung nangaral daw sa India. Oo. Kaya nabasa, ito pala yung sinasabi nung sabi. Si Jude, according to historian, Judas Thaddeus was preaching the risen Christ to those in Mesopotamia. And in the midst of the pagan priests, he was beaten to death with stick. Pinapapalo-palo siguro siya. Mesopotamia. Praise God. Si Matthias, the apostle chosen replaced traitor Judas Iscariot. He was beheaded and stoned to death. Grabe yung pagkakamatay ng mga lingkod ng Diyos dati, mga kapatid. Ito yung mga naka-experience, naka-witness nung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus at kung paano nangaral ang ating Panginoong Yesus. Si Philip evangelized in Phrygia, where hostile Jews had him tortured and then crucified upside down. Ang dami palang nasa crucified. Some sources have him being stoned. So, dalawa ang naman ito, dalawang tawag dito, dalawang bagay yung niya. Kung hindi siya na-stone, na-beheaded siya, parang ganun sa history. Si Mark, mga kapatid, sabi nila, parang pisan pala siya ni Barnabas, si Mark. Sabi doon sa nabasa ko, parang isa siya doon sa 70 disciples na tumalikod nung sabihin ng ating Panginoong Yesus, kung hindi nyo kanin ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay wala kayong buhay na walang hanggan. Isa pala si si Mark, na tumalikod. And then, nanumbalik lang siya nung sharean siya ulit ni Peter. Parang ganun. Oh. Sabi niya rito, and then his faith was restored by Peter. He died in Alexandria, Egypt, after being dragged by a horse through the street until he was dead. Inaladkad ng kabayo. Praise God. Glory to God. Si Luke, ang manggagamot, at the same time disciples ni Paul. He was hung in Greece as a result of his tremendous preaching to the lost. Si Paul, mga kapatid, Paul, the chosen vessel for the Gentiles, was tortured and then beheaded by the evil Emperor Nero. Paul endured a lengthy imprisonment which allowed him to write his many epistles to the church he had formed throughout the Roman Empire. This letter, which taught many of the foundation doctrines of the Christianity. Namatay siya, beheaded din si Paul. So ito, mga kapatid, itong mga lingkod ng Diyos na ito yung mga nagte-testimony sa nangyari sa ating Panginoong Hesus. Naranasan nila, naging nakalawbilo nila sa pamumuhay nung nabubuhay pa ang ating Panginoong Hesus. Ikaw ba na isang normal na tao, magsisinungaling ka para mamatay lang? Yung isang pastor, dahil hindi kasing laki
at na-witness yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Dininay nila yung faith nila dun sa time na kung saan life and death, mas pinili nilang mabuhay, hindi pa raw sila handang mamatay. Pero ito, napaka-imposible sa isang tao na magsisinungaling lang para mamatay. Yung tinatayuan ng mga apostol na ito, isang totoo. Yung nga ang iba, tama si Brother Julius, magsisinungaling lang para mabuhay. Pero imposible naman ito na magsisinungaling para mamatay. Praise God. So we should not be offended, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Every word, everything. The rapture is nigh. Nakikita natin kung paano yung mga signs. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad, bumalik kayo, sabihin nyo kay John na nakakita yung mga bulag, nakarinig yung mga bingi, lumakad yung mga pilay, nabuhay yung mga patay. Di ba natin nakikita yung mga signs? Wars, rumors of wars, same-sex marriage, mga kapatid. Yung forerunner ng second coming ng ating Panginoong Hesus, natulog na ang ating kapatid. Praise God. Handa ba nating ialay ang buhay natin sa pananampalataya natin sa Diyos, na kagaya ng ginawa ng mga apostol nito? Mahirap panindigan yung katotohanan sa iba, pero sa atin na siyang pinili ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga ni Brother John na nung tutusin, Brad, matutulog lang naman ako, di ba? Sabi, nung nandun kami sa hospital. Pero mo, nakakapagsalita ng ganun ng ating kapatid. Alam kasi natin, di na matutulog lang itong laman na ito eh. Darating ang araw, bubuhayin din ito. At kalalakipan, mag-glorify tayo, sasalubungin natin ang ating Panginoong Hesus sa halapahan. Do not be offended, mga kapatid. Everything is on schedule. Malapit na po tayong salubungin ng ating Panginoon sa halapahan. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos, sabi nga kanina. Praise God. So whatever troubles we may face, it may seems what is happening is not right. It may seems what is happening is not right. And even things may don't go our ways. Remember, there's nothing wrong with the system. There's nothing wrong with God. There's nothing wrong with the Bible. There's nothing wrong with the Holy Spirit. The thing is, the devil gives something wrong with the people to be offended. Yun lang ang problema, mga kapatid. Alam mo, sa mga kapatid nating hindi pa nakakatanggap, ito isang itong mga kapatid na parang yung si John na nakakulong. Go out John. The rapture is very nigh. Hindi kayo makakalipad, mga kapatid, kung hindi kayo lalabas at tanggapin yung salita ng Diyos. Don't be offended. God is right on schedule. God bless us all, mga kapatid. Hanggang dito lang po tayo, dinala talaga na. Praise God. Praise God. Salamat, Brad, sa magandang message. Mga kapatid, tayo na po ay magsitayo para sa closing song. At mamaya po si Brother Romel para sa closing prayer.